Meron tayo ditong mga scrap ng galing sa paleta. Ito yung mga paanong paleta. Gagawin natin siyang parang mini table, center table. So, simulan na natin. So, kung meron kayong mga ganitong mga scrap, kaysa sa itapon natin ay gawin na lang nating kapaki-pakinabang. So, dito nga makikita nyo ay nililiha ko na to nitong bagong kuha kong pang sander. Na i-review ko sooner or later. Medyo nag-aaral pa kasi ako nung mga ibang pang video editing kasi nagkaroon na ng bayad yung una kong ginagamit. So anyway, bago ko ginawa yan, nilayout ko muna yung mesa na gagawin, yung kasya dun sa available kong materyales. So, yan na nga. Pagkatapos dito ay kumuha rin ako ng plywood. So, para ilatag yung mga paa na yan ng paleta. Para mapagdikit-dikit ko siya at dun sa layout ay makikita nyo na sinakto ko yan dun sa size nung mga paa ng paleta at ginuhitan ko yung plywood. Saka ko pinutol tapos pininturahan ko na yan yung pagdidikitan para medyo may laban siya pag nabasa. So, pininturahan ko yan ng kabilaan. And then, yung mga paa naman ng paleta, yan yung ilalim na part. So, pininturahan ko rin yan para may laban din sa basa. Ang ginamit kong pintura dyan ay yung black putty. Yan yung pang concrete putty na nilagyan ko ng tinting color na black. So, subok ko na yan na water resistant at maayos din. Ayan, saka ko nilatag yung plywood sa doon sa pininturahan ko na part. Tapos dyan ay inumpisahan ko na siyang i-fix ng screw. So, sa gitna ko lang nung mga paanong paleta nilagay yung mga screws. Mas maganda mahaba na screw ang gamitin kasi para mas stable yung ating mga paanong paleta. Nilagyan ko rin yan paikot. So, medyo matagal din kaya binilisan ko na yung video natin para hindi nakakainip. Tapos dito naman ay pininturahan ko ulit siya. Para maganda naman tingnan pag may sumilip sa ilalim. At saka pang waterproofing na din. So, pagkatapos niyan ay lilayout ko naman yung mga paa. So, ito yung mga mas malalaking paanong paleta, mas mahaba. Tapos, nilagyan ko lang siya ng screws sa mga gilid niya para mai-fix ko dun sa ilalim ng ating mesa. So, bali, apat yan. Medyo mabigat na kasi ang mesa natin dahil yung ibang mga paanong paleta ay mga solid yung kahoy kaya mabigat na. Medyo kailangan talaga matatag din yung paa na ilalagay natin. So, dito naman sa part na to ay niliha ko na siya ng grinder yung gamit. Kasi yung mga edges niyan ay matatalim. At yung pinakaibabaw niya ay may mga part na mataas tsaka magaspang. Kaya yan yung ginamit kong pangliha para mabilis yung pagpapantay at pagpapakinis nung mini table natin.
So pagkatapos nating maliha ay nilagyan ko to ng brace paikot. So parang dalawang brace yung nilagay nito na paikot para ma-contain yung mga paa ng paleta natin. Hindi siya gagalaw ng basta-basta. So nilagyan ko to sa bandang itaas saka sa bandang ibaba para magsilbi na rin siyang pang aesthetics niya. Mas maganda siya tingnan pag meron siyang border or framing. So sa taas at sa baba yung lagay ko niyan. At nilagyan ko rin ng screws kada paa ng paleta para secure na secure yung ating ginagawang mesa. So yan makikita nyo sa paglalagay ko ng screws. Kailangan ko muna siyang butasan para hindi mabiyak yung ating kahoy. So yan na siya nung matapos nating lagyan ng framing. May mga awang-awang yan pero okay na yan. Subok-subok pa lang naman. At yan naman yung finish product na. So nalagyan ko na siya ng varnish. Tapos pininturahan ko rin ng itim para medyo may contrast.